sa isang maliit, ngunit kilalang restaurant na tinatawag na Find Every Food Restaurant. Dalawang chef ang laging bida sa kusina. Si Chef Aubrey, eleganteng laging may suot na alahas kahit nagluluto. At si Chef Emily, masigla, masayahin, ngunit minsan nakakalimot sa tamang hygiene. Sa paghahanap ng dalawang magkaibigan ng lugar na makakainan, napadpad sila sa isang maliit ngunit kilalang restaurant, ang Find Every Food Restaurant. Akala nila, aesthetic cafe. Hindi nila alam, may sparkly surprise pala. Isang araw, abala silang dalawa sa paghahanda ng chicken sandwich at salad. Masaya sila at tila walang mali sa kanilang ginagawa. Habang inihahalo ang lettuce, nadikit ang mga singsing at bracelets sa pagkain. Akala nila ay walang masama. Ngunit sa mga alas na yun, nakatago ang dumi, ang bakterya, at ang simula ng isang problema. Maya-maya, pumasok ang manager, si Sunshine. Chef, ready na ba yung pagkain? Yes po, ma'am. Nire-ready na lang po. Here's the order, ma'am. Thank you. Ay, bakit naka-jewelry ka? Bawal yan, madumi yan eh. Fashion lang po, ma'am. Tsaka malinis naman po. Sige, sa susunod alisin mo na yan. Mag-gloves ka din. Napansin ng manager ang mga alas sa kamay ng mga chef. Ngunit dahil naghihintay na ang mga customer, dinala niya pa rin ang mga pagkain sa mesa. Masaya ang mga customer. Mainit ang pagkain, masarap ang lasa, at tila perpekto ang lahat. Hindi nila alam, iyon na ang simula ng kanilang pagkakasakit. Walang ba? Walang sakit ng tiyan ko eh. Ako din eh. Dahil siguro to dun sa kinain natin. Para din ako nasusuka. Tara, magreklamo tayo dun sa manager nila. Oo nga. Pagkalipas ng ilang oras, ang tawanan ay tila napalitan ng daing. Sumakit ang kanilang tiyan. Sa isa silang nagsimulang manghina, nahilo at nagsuka. Bumalik ang dalawang customer sa restaurant. Nagulat si Manager Sunshine nang marinig ang kanilang reklamo. Agad siyang humingi ng paumanhin at sinabing ipapa-inspeksyon ng pagkain at kusina. Kinabukasan, tinawag ni Manager Sunshine sina Chef Aubrey at Chef Emily para kausapin tungkol sa nangyari sa mga Aubrey, customers. dito. May sasabihin ako. Sige po, ma'am. Dito. Hindi tulad ng dati, seryoso ang atmosphere. May kailangan silang matutunan at kailangan matutunan ngayon. Maingat na ipiniliwanag ni Manager Sunshine na ang mga accessories tulad ng singsing, bracelet at iba pang jewelry ay maaaring maging taguan ng bakterya. Kapag hindi tinanggal habang nagluluto, maaaring dumikit ang mikrobyo sa pagkain at magdulot ng sakit sa kahit sinong kakain ito. Akala ko fashion lang, ma'am. Delikado pala. Sorry po, ma'am. Hindi na po mauulit. Sige, okay lang. Basta sa susunod, ayusin niyo na. Napaisip ang dalawang chef. Na-realize nila na ang akala nilang simpleng kakulangan sa hygiene ay may malaking epekto pala sa kalusugan ng kanilang customers. Ngayon, mas malinaw na sa kanila. Ang tunay na shine sa kusina ay hindi nagmumula sa alahas, kundi sa pagkakaroon ng malinis na kamay, maingat na paghawak ng pagkain, at responsibilidad sa bawat ulam na kanilang ginagawa. Nagsimula silang maghanda muli ng pagkain, naka-gloves, naguhugas ng kamay palagi, maingat sa bawat galaw, sa bawat hiwa, bawat halo, at timpla. Unti-unti nilang binabalik ang tiwala ng kanilang restaurant. Before tayo magsimula magluto,
Importanteng tandaan ng isang simpleng step para safe at malinis ang pagkain, ang pag-alis ng jewelry. Ang mga singsing, bracelets, at watches pwedeng mag-trap ng dumi at bakterya na maaaring mapunta sa food na hinahawakan natin. Pwede rin silang madulas at mahulog habang nagluluto, kaya delikado rin. Kaya bago pumasok sa kitchen, tanggalin muna ang lahat ng alahas para mas malinis ang hands natin, mas safe ang galaw at mas siguradong hindi makokontaminate ang food. Maliit na habit pero malaking tulong para sa safe at masarap na pagkain.